Hi guys, welcome to this channel. This reading is for collective, your energy at this time. So energy of collective around this time. Collective. You're in a stable relationship and positive, but you are restricted or naka-restrict ka, naka-bind, victim, or wala kang magawa. Hindi ka pa nakalaya sa restriction. That's why nagja-juggling ka. Ibig sabihin, kung in a relationship ka ngayon or kung ano may sitwasyon mo, nakatali ka dyan na clouded yung mind mo. That's why you're main in that relationship or in that situation na hindi ka nag-decide or nag-take ng action. It's because of the deceit. Deceit yan. May nag-ano sa'yo, may gumawa sa'yo ng deceit. And you are powerless right now, pero na-track mo naman yung money, offers, huge offer. You're not positive and you're not inspired right now. Bakit? Kasi naka-restrict ko. And then, parang tinali ka sa hindi mo naman gusto. It's not your will. Parang it's will of others na kung sino man na manatili ka kung saan ka man ngayon. O hindi ka nagtitake ng action, nagmamatigas ka, meron kang nililet go, na-release, you feel unstable right now. But you're attractive and good-looking ha, the Empress energy attractive, good-looking, na parang nasa iyo ng lahat, na-attract mo yung all good things in life. Pero maaaring sa relationship yan. Ano yun, natali ka, na-restrict ka sa relationship na it's not your will. It's, yeah. So isang relationship na it's not your will, it's the will of what? The devil. It's the will of the devil. See, palaging pagka mag-clarify ako ng devil, laging 2 of Wands ang lumalabas. Siguro dahil sa malayo sila, no? Doon sila sa ilalim ng lupa ba? Sa impyerno sila galing. Malayo kaya yun. Kahit yung abyss, malalim yan eh. Ang pinakamalalim, abyss. Yan. At yung Helen, sa ilalim din ng lupa, yan. Pero mas malalim ang abyss. Yun ang tanongin kung bakit alam ko. Minsan nakwento ko sa inyo. So, ayan. Ayan o. Devil daw. Devil ang nag-ano sa'yo niyan. Nagtali sa relationship niya yan na para wala kang magawa. Kung di mo natili dyan. Kung in a relationship ka. It's not your will. It's the will of the devil. Para pahirapan ka. Hindi. Para hindi ka maging masaya. No? Para hindi ka maging masaya. Let's clarify that ha. Hindi para hindi ka maging masaya. Para hindi ka successful sa buhay. Or maybe, hindi. Para hindi mo ma-enjoy ang buhay. Kasi clarify ba sana? Hindi. Para hindi ka positive. Let's see kung positive. Para hindi ka positive. Sa mga some opportunities na madarating. Kasi tinali ko dyan sa relationship na parang walang growth. Siguro walang growth yung relationship na yan. Walang growth sa relationship na walang growth o ibig sabihin hindi ka nag-grow. See, hindi naman sa hindi ka nag-grow kundi walang growth yung relationship na yan. Walang growth financially. Hindi, walang growth sa stability mo. Let's see. No. Walang growth saan? Basta wala siyang growth. Walang growth sa buhay mo. No. Walang growth sa love life mo. Let's see. Hindi talaga. Walang growth saan? Sa sitwasyon mo. Baka ganun sitwasyon mo. No. Walang growth sa saan ba yan? Like sa mga offers, walang growth sa mga possibilities
in life, yeah, wala kang growth sa sa possibilities in life, na parang walang mga offer na dumadating sa iyo dahil nakatali ka dyan sa relationship na yan na ano yung relationship na yan? Maybe it's a situation, pero relationship na yun. Wala nga daw growth dyan, walang mga offers, walang mga nag-o-open na doors. Yun ba yun? Hindi, wala talaga mga possibilities. Yan. So, more information sa'yo. Possibilities. So, hindi ka na din matitingga. Makakawala ka dyan mula sa pagja-juggling, sa pagkatingga, at maglalagay ka na ng guard or magtataas ka na ng wall. Saan? Sa karelasyon mo. Tingnan natin ha. Ay, sa karelasyon mo, magtataas ka na ng wall dyan. Sa karelasyon mo. Ewan ko, sino nakuhaan dito na energy. Take only kung sino mang makaresonate dito, guys. Kung sino mang kinuha na energy ng guide ko. Kasi gusto mo magtagumpay at gusto mo yung klaro yung isipan mo. Hindi ka klaro yung isipan mo dyan kasi nakarestrict kayo. Parang piniringan yung mata mo. Devil ang may gawa niyan. Devil. Pati yung karelasyon mong gumawa niyan. Oo. Kinargahan ka niya. Oo. Siguro nabenta ng kaluluwa niya sa devil. Oo. Nabenta ba yun sa devil ang kaluluwa niya yung karelasyon mo? Tingnan natin na. Oo. Tama, oh. Oo. Tama. Nabenta siya ng kaluluwa niya sa devil. Kaya, nakatali ka dyan. Tinali ka ng devil sa relationship na yan na it's not your will. Will yan ng person na karelasyon mo para makarelasyon mo siya. Tinali ka niya. Diba, ano pakalam ko dyan, buhay niya. Choice niyan. Bahala kayo dyan. Basta ang alam ko, yung nagbenta na ng kaluluwa at nagsala ng kaluluwa, wala nang bawian yan. Pag bininta nila sa devil o kung kanino man na evil entities o demonyo yung kaluluwa nila, bininta na nila. Wala nang wala nang kaligtasan yung kanilang kaluluwa kasi bininta na nila eh. Sinanla nila eh. Sabihin nila kay Jesus Christ. Sinabi kay Jesus Christ, anak sila ng Satanas eh. Kasi tingnan nyo, nabibinta ka ng kaluluwa nila eh. Para lang makuha nila yung gusto nila, para maagaw yung sa iba, para ipilit yung gusto nila, no? Na kahit ayaw naman ng tao, kahit na hindi naman gusto, ganun. Para lang makuha nila yung gusto nila, kahit anong gusto nila, mga ganun ba? Ay! Para lang pakialaman yung buhay ng iba, kontrolin ang buhay ng iba, mamisti sila, mainggit sila, manghalit sila, ano. Pinabinta doon sila ng kaluluwa nila, o diba? Napakinabangan nila. O, anong tingin nila? Tanga ang Diyos, naisave pa sila? Anong tingin nila kay Jesus Christ? Tanga? Sila ang tinatawag Jesus Christ numero 1 na anak ni Satanas, hindi sila anak ng Diyos. Ace of Swords. Ba't ipipilit pa? Ipipilit nila na masave pa daw. Eh? Sino nang sabi? Pare? Pastor nila? Ba't sigurado mo sila masave yung pastor nila at mga pare na inanuhan nila? May mga pare doon sa impyerno, may mga pastor doon sa impyerno kasi minimislead nila ang mga tao, mali-mali ang tinuturo nila, malaga sa kanila. Alam niyo na, pera-pera lang, ganun. Kaya, sila, they want to please people, no? Consider or tolerate yung mga, kahit demonic na. Kaya ang dami nagsisimba ng magkukulam eh. Sige, pangulam. Sige, magsimba, tapos sige, pangulam. No? Magsimba, tapos magbantay ng galaw ng kasamaan ng simbahan. Tapos i-chismis nila paglabas simbahan. Tapos, gagawa ng pangulam. O, gawain ba ng sa Diyos yan? Hindi lahat na nagsisimba ay sa Diyos. May maraming witches ang nagsisimba. Yan yung ang gawain nila, nagsisimba para daw malinis sila. Paglabas, mangulam na naman. O. Sino inuto nila?
Ano tingin nila sa Diyos? Kagaya ng tao. Na tanga. Na uto-utoin nila. Maniwala sa mga kasinungalingan nila. At yung mga nagbinta na yan, nagsanla ng kaluluwa nila, wala na yan. Kaya sinanla nga nila, bininta nga nila kaluluwa nila eh. Ace of Swords. And Ace of Cups in reverse. Magiging cold ka na dyan sa person na yan na relationship ka kasi magtatagumpay ka na maging clear at sharp yung mind mo and ikaw na may control ng isipan mo, hindi yung devil na na hinilingan niya, winishan niya, yung devil na pinabinta niya ng kaluluwa niya. Oh, kasi matatanggal sa iyo yung restriction to na parang negativity yan na nag-bind sa iyo. Maligo kayo ng asin araw-araw. Ako nga, tapos kuskusin mo. Yun ang ginagawa ko kuskusin yung, kinukuskus ko na ng asin yung katawan ko bago maligo. Pati mukha ako asin. Kasi alam ko dito, sa akin, dito pa sa kapitbahay ko, alam ko may mga nang babantay dito ng ko, lalo pag lumalabas ako, ramdam ko yung atake nila Meron din silang mga elemento. Madami dito, ang nagbintay na yung kaluluwa nila. Ramdam ko yung atake kasi. Dati pa yan. Mga yan. Mga alagad ng dilim. Na klase ng mga tao. Naiinggit yung umiiral sa kanila. Yung pinapairal nila. Yung bantay ng bantay sa kilos at buhay ng iba. Ay gusto lang mangontrol kay inggit yung naghari sa kanila. Mga ganun ba? Alam ko kasi may dito sa akin, mga orasyon, atake nila at mga ill intention nila, mga negativity nila, mga itim na kapangyarihan na galing sa devil. Kaya ako magawa din ako ng paraan para tulungan ko yung sarili ko. Siyempre, madimpinsihan ko din yung sarili ko. Maliban sa panalangin. Kasi bumbayan sila dyan ng mga atake nila. Kasi nabuang na, nabaliw na sa witchcraft nila, sa inggit nila dahil sa inggit nila. Tapos pagka narinig nila na gano'n na sinabi ko na inggit, ano pa ba? Kaya kung pautangin niya sila, kung nung nagpapautang pa ako, nakakautang naman yung mga yan. Tapos pagka, meron pa kasi kanila, pagka panahon na ng tigbayad, lalayo siya, tatakas, gano'n, tatakas siya. Kaya ayaw magbayad ng utang. Kaya gusto pa mangonsumisyon yung inutangan. Ganon. Ganon ang ginagawa niyan. Na toxic na ugali. Dahil lang toxic, evil yun. Gawain ng evil yun. Hindi na magbabayad ng utang. Samantalang siya ang lumalapit dito para mangutang. Hindi naman ako lumapit sa kanya para magpautang. Siya ang lumapit dito. Buti nga't pinautang. Yung gitira ang mga klase ng tao. Kung tulungan mo, gusto nila sakmanin lahat-lahat ng sayo. Ganon. Ganon sila ka-evil. Gabumbak, orasyon na. Nagbintay ng kaluluwa nila. Na-expect nila, masave pa sila. Hindi na. Bininta na nila yung kaluluwa nila Nasaan lang sila ng kaluluwa nila. Kaya nakapag-summon, may malaga pa yung demonyo. Sabi ng manggagamot, may malaga silang demonyo. Dati na pumunta ko ng manggagamot, may alaga silang demonyo. Madami daw. Yun ang inutusan nila. Na mang-control, mamiste, mang-restrict, magbigay ng sakit. Diba? Mang-manipulate. Ay. Yan ang klarong-klarong anak ni Satanas. Hindi anak ng Diyos yung mga ganyan.
Oh, clouded ang judgment. Clouded ang judgment mo ngayon kasi naka-restrict ka eh. Pero there's a new beginning na wala na ng control and power yung devil sa'yo at yung nagsanla ng nabenta ng kaluluwa niya sa devil. Knight of Cups. Alam ko, sino yung kinukaan dito ng energy. Yan ay hindi paninira yan. Yan ay totoo yung mas sinasabi ko. Hindi ko sasabihin kung hindi yan totoo. Hindi ako may gumawa ng kwento. Only the truth. At takot ko lang magsinungaling. Takot ko lang sa Diyos na gumawa ng kwento. Diba? Hindi ako gaya ng mga sinungaling na talento na lang yung pagsisinungaling. Walang takot mong sinungaling. Diyos ko. Lalaban ka na para sa kung ano talaga yung gusto mo. Kung ano talaga yung kahilingan mo. Kung ano talaga yung wish mo. Kung ano talaga yung nais mo na para makapag-offer ka ng offer sa person mo or else para makapag-offer ka sa person mo with this Knight of Cups. Let's see hindi para mangyari kung ano yung wish mo, gusto mo talagang buhay. No. Para mangyari yung panalangin mo, pinapanalangin mo, baka na yun, na gusto mo talagang person na ma-unite kayo. Yun ang pinapanalangin mo. Person na ma-unite kayo para maging masaya ka. Paano ka maging masaya dito? O, naka-restrict ka. Under ka sa kapangyarihan ng devil. O. Yung nabinta na yun ng kaluluwa niya sa devil na yan, wala na yan. Hindi na yan masasave. Alagad na yan ng diablo. Pag namatay yan, demonyo na yan. Gaya ni kay Jezebel Spirit, 'di ba? Naging demonyo si Jezebel Spirit. Wala na 'yan, kaya binibigay ng diablo yung mga kahilingan ng mga yan, mga hinihiling nila. Kapalit na yung kaluluwa nila niyan. So may bawian pa ba? Binigay na ng devil yung kahilingan nila. Sabi nila sa Diyos itong aming kaluluwa, paano utakan pa nila devil. Anong tingin nila? I-save sila ng Diyos, bininta nila yung kaluluwa nila, binargay nila yung kaluluwa nila, pinagsasanla nila yung kaluluwa nila, tapos ano expect na? Tulungan pa sila ng Diyos? Na binigay na ng devil sa kanila yung kahilingan nila? Ang kapalit ng kaluluwa nila? You know what? Fear ang God. Tapos yung gagawin nila, mag-ritual sila, mag-offer sila ng buhay ng iba, ng kaluluwa ng iba. Anong tingin nila sa Diyos? Tanga? Napapayo na ipalit yung kaluluwa nila, yung kaluluwa ng iba sa kaluluwa nila, na sila ang nabinta ng kaluluwa nila para sa mga kahilingan nila, sa mga gusto nila, dahil gusto nila makuha yung mga gusto nila. Mas lalo lang silang dadami ang kasalanan nila, mas lalo lang silang pahirapan doon sa impyerno sa kabilang buhay dahil sa mga ginagawa nila na yan, na mga nag-aalay sila ng mga bata, nag-aalay sila ng mga inosente, nag-aalay sila ng mga buhay ng iba, ng ibang tao, ng kaluluwa ng ibang tao. Hindi yan, kahit ialay nila yan sa devil, hindi yan makukuha ng devil dahil wala namang kasalanan yun. Hindi naman yun binta ng kaluluwa sa devil. Kahit patayin pa nila yan. Hindi naman yung nagsanla ng kaluluwa niya sa devil. Hindi niya yung will. Sila yung nag-aalay doon. So, hindi talaga mapupunta yun sa devil, yung tao na yun. Yung kaluluwa. Yung kanilang kaluluwa ang mapunta sa impyerno, kasama ng devil. Makulong sa impyerno forever. Masakit para sa mga ganun. Pero, tingnan nyo kung gaano ka-injustice yung mga pinagagawa nila sa iba. Kung gaano sila ka-demonyo. Makipag-iwanay ka dyan, ma-separate ka dyan, or maging cold ka na dyan sa taong yan, maging vicious ka na dyan.
What's with the Hierophant here? May clarification. Minamanipulate ka niya eh. Minamanipulate. Oh. Nagsusummon nga to ng devil na galing sa malayo. Siyempre sa ilalim pa yan kung saan yung devil. Busy yan sila eh. Kasi parang nag-overtime pa yan sila eh. Para lang makarami ng kaluluwa na makuha. Oh, natural, sure na yan. Sureball na yan. Mga nabinta at ang sala ng kaluluwa ay sa devil na yon. Makuha na nila yung kaluluwa nun. Ano pa ba? Malaman nila yan sa bilang buhay. Pinapipilit nila na masave kang kaluluwa ko, ganun, sabi nila. Indian, malaman nila sa bilang buhay yan. Tutuin pa nila sarili nila, may pa-offer pa sila ng buhay ng iba, kaluluwa ng iba, kayo daw ipalit nila sa kaluluwa nila na binintan nila sa devil. Samantalang sa kanila yung kaluluwa nila, binintan nila sa devil, pinagsasanla nila, para makuha nila ang gusto nila, para ibigay ng devil yung mahinihiling nila. Tapos yung kaluluwa ng iba, ang gusto nila, ipalit. No? Kaya gusto din nila masave. Uy, hindi na sila masisave. Kahit anong gawin nila. Yung mga pinag-aalay dun sa devil, nakapalit doon ang kaluluwa nila. Basta mga inaalay nila sa devil, masisave yun. Lalo kung inosente yun at mga mabubuting tao yun. Kung hindi naman masasamang tao yun na hindi naman devilish na mga tao yun, kung hindi naman demonic ang mga pinagagawa nun. Masisave yun kahit anong alay nila doon, kahit anong rito nila sa devil. Dahil hindi tanga ang Diyos. Kung matalino ang devil, mas matalino ang Diyos. Walang hanggan na katalinuhan. Ano ang kala nila? Tanga ang Diyos. Nahayaan ang Diyos na yung iba magsakripisyo sa mga kasalanan na sa pinaggagawa nilang kadimonyohan. Hayaan ang Diyos magsaper yung kaluluwa ng inuper nila dos devil. Na walang inanimo, inosinte, biktima lang. Common sense. Common sense. Kawawa yung mga biktima nila. Salbahe sila. Tama ba? May ino-offer sila na tao, itong person mo na ito, may ino-offer ba ng kaluluwa ng iba para ipalis kaluluwa niya? Wala siya. Basta alam ko may mga ganyan. Mga ganyan na sila. Strategy daw nila. Inoto lang sila ng devil para mas lalong gagawa sila ng mga kasamaan. Mas lalo silang torture sa kabilang buhay sa impyerno. Kasi the more na madaming kasalanan mo, the more na torture, abutin mo sa impyerno. Yung mga righteous, sureball, masave yun. Ang tinatahak na daan ng mga righteous sa mga tao ay yun na yung makitid na daan. Yun na yung path papunta sa langit. Pero sila ano ginagawa nila? Kademonyuhan. Klarong-klaro na yung path na tinatahak nila papunta sa impyerno. Sureball, impyerno. Sureball talaga impyerno, nagbinta ng kaluluwa niya eh. Ay, pasanla, magbinta, sureball, impyerno yan. Ang daming tinamaan, siguro ang dami nagbibinta. Ang dami siguro nagbibinta, madami ba nagbibinta ng kaluluwa? Hindi naman, madami ba nagsasanla ng kaluluwa? Iba siguro nagsasanla. Hindi naman madami. Pero madami bang mga may kalahati ba ng humanity ang nagbinta at nagsanla ng kaluluwa sa devil? Wala. May 1/4 ang mga nagbinta at nagsanla ng kaluluwa sa devil? Wala. Mga below 1/4. Ayun, mga below 1/4. O, diba? Mayroon talaga mga nagbibinta at nagsasanla. Doon pala sa Facebook yung mga babarang doon eh. Habang nagro-ritual, sabi niya sinasanla niya daw yung kaluluwa niya. Ulit-ulit, sinasanla niya daw sa devil. Habang nagro-ritual siya ng barang niya, ay binabayaran siya ng mga tao para may barangin siya. O, diba? Ganun talaga, ulit-ulit niya sinasabi niya, sinasanla niya daw yung kanyang kaluluwa. Oh, ulit-ulit para gumana yung kanyang ritual, yung kanyang pambabarang. O, diba? Ganun yan sila. Tapos yung iba naman for fame, for wealth, mga ganun, kapalit ang kanilang kaluluwa.
Yung iba, automatic, ganun pa rin yun, sanlat, binta, pero pareho lang din yun. Kay Mamisti ng kanyang kapwa. Kahit wala namang kasalanan. At yung mga nagbabayad doon, dalasan man, nainggit lang yun eh. Pag nahuli na sa mga gagamot, bakit mo kinulam to? Sabi ng mga gagamot, kasi hinuhuli ng mga gagamot, pinapapasok ng kaluluwa. Sabi niya, nainggit kasi ako dyan. Papatayin ko, nainggit kasi ako dyan. Ganun sila. Nainggit daw, nainggit lang ha. Ayaw pa no, pero nainggit daw siya. Parang kapitbahay ko lang. Tapos tuwa sila sa mga deceit na switchcraft nila. Baliw na nga yung mga yan. Hindi naman tinuutak ng mga yan. Dahil sa witchcraft nila yan. Tuwa sila ngayon sa kablang buhay. They will face the hindi lang trial, kundi punishment na eternal. Punishment na ng God na eternal. Kaya pinapapatay ng God yan. May inutos ng God yan sa Bible. Patayin na nga eh. Patayin. Walang inutos ng God na buhayin. Walang utos ng God na unawain. Hindi inutos ng God na intindihin. Kundi utos ng God sa mga gumagawa ng witchcraft na yan, mga mangkukulat, mambabarang, basta mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, patayin. Patayin. Yan ang utos niya. Wala siyang inutos na, ay, kawaan nyo naman, huwag yung patayin, bigyan nyo pa ng chance. Walang sinabi ang God na gano'n, nabigyan ng chance yung mga yan. Automatic, sabi na, patayin sila, patayin. Yan ang utos ng God. Bakit? Sila ay alagad na ng demonyo. Anak sila ni Satanas. Klarong-klarong anak ni Satanas. Lalo na mga binta ng kaluluwaan nila at mga sanla. Klarong-klaro na anak ni Satanas yung mga yan. Yun na yung pinagagawa, pang perwisyo. Hindi na pang perwisyo, panghasik ng lagim, pangbigay ng sakit, panghalit, mga ganyan. Anong tawag dyan sa person na yan? Person na yan na nagbinta ng kaluluwa? Warlock. Hindi. Ano yan? Witch. Witch. A witch. 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 Oh, witch. Si witch. Baka yayain ka din niya na magbinta ka ng kaluluwa mo. Patay ka. O magsanla ng kaluluwa mo. Patay kang bata ka. Wala ka ng kaligtasan. Ganun pa naman yan mga yan. Ganun ba yun? Pagka may partner sila, yayain din na magbinta ng kaluluwa. O mga ganyan. Hindi naman. O magsanla. Niyayaya nila. Hindi naman. Baka hindi nila sabihin sa'yo. Hindi nila siguro sinasabi na nagbinta sila ng kaluluwa. Kasi napaka-secretive ng mga yan. Ayun o. Si witchy witch. Oh. Galing pas malayo yung devil. Para manipulahin ka lang. Restrict, control. I-bind, i-chain. Masunod rin sa kung ano yung gusto niya. Tinanggalan ka na ng free will. Ay, nako. Daming deceit dito sa mundo, pero matatapos din yan. At babaguhin naman itong mundong to. O sa huli ang pagsisisi ng mga yan. She says you're the sweetest gift of all. The high priestess and rivers. She says you're the sweetest gift of all. So magkaroon na new beginning sa inyo ng past person mo dito. There's a new beginning. O possible na new beginning. Reunion. And wala na ng influences or power at control, manipulation itong karelasyon mo daw ngayon na nang re-restrict sa'yo, nang control sa'yo, at tinanggalan ka ng free will. Wala na siya ng mga spiritual powers galing sa kadiliman yan. Matanggalan daw yan ng spiritual power.
And hindi siya magtatagumpay ng hadlangan, makontrol ka, mamanipula yung buhay mo, yung isip mo, ma-restrict ka. Kasi merong swerte mo na person na you are meant to be together, na maring yan talaga ang mahal mo at in love ko dyan sa tao na yan. Ginawa lang kayo ng DC. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.